years ago, sa GC, awat sa motor syempre, yung GC na puro mods yung usapan ninyo. Napag-usapan namin yung winglet. Napag-usapan namin gumawa ng sariling winglet. And ako naman, syempre si Mamaru, sige, bibili ako 3D printer, gawa ako. And hindi pala ganun kadali. Nag-try ako. Sorry, wala na yung mga videos ko, pero may mga ibang pictures, pa-flash ko na lang dito. And yung mga gawa ko is apply. May nakagawa naman ako, pero talagang hindi ako nagustuhan and hindi talagang naging ganun kadali yung journey ko para magawa lang yung piece na yun. Until sa natambak na lang yung project. And ngayon, since meron ng NCAP at walang CCTV sa langit, I think it's time na gumawa ng pakpak para sa motor. After ko gumastos ng sabihin na natin kaya nang bumili ng second hand na big bike, masasabi ko na meron akong sapat na gamit para just say na efficiently na makagawa ng magandang winglet or acceptable na winglet para sa ating Rossi Sigma. Kaya tara, gawa tayo. Una kong ginawa, in-scan ko muna yung motor ko. Gamit ko dito is 3D scanner. Para sa mga di pa familiar, isipin nyo lang para siyang camera na kumukuha ng 3D image ng isang bagay. Ang gamit ko rito is Revo Point Range. Gusto ko to kasi swak to sa mga gusto kong projects. Lalo na't kaya nitong mag-scan ng mga malalaking objects. Pero syempre, may mga limitations din. Hindi siya pwedeng sa direct sunlight, hindi rin nabubasa yung mga transparent materials gaya ng glass, at lalo na yung kulay black. Since black yung motor ko, ang solusyon ko, pulbo. Ginagamit ko siya para maging visible sa scanner yung mga dark or shiny surfaces. So bali yung pag-scan na ginawa ko kanina, hindi yun yung talagang buong pangyayari na nangyari. Nahirapan talaga ako kasi kulay black siya and hindi rin enough yung pulbo lang na nilagay. So medyo kinapalan ko pa siya, pero ito na siya after a while. Ang mga importante sa akin na makunan ko na maayos is itong part na to, kasi dito yung isang mounting na iniisip ko at saka itong pinakailalim. And isa talagang minake sure ko na makukunan is yung butas, yung pwesto ng butas ng tornilyo. Ayun, sa baba. Para sa akin pwede na to. Pagkatapos ko makakuha ng maayos na reference, nag-start na ako mag 3D model. Nagkaroon ako ng ilang versions habang ina-adjust ko pa at pinaaral yung tamang designs. Malaking tulong rin yung feedback ng mga tropa para ma-improve yung design. Pero matapos ko magawa yung final 3D model, may isa pang kailangang harapin, yung mismong 3D printing. Hindi porket may printer ka at may model ka na, okay na agad. Kailangan mo pa rin i-analyze kung paano mo siya ipiprint nang hindi maapektuhan yung quality ng output. Dahil malaki ang design, hindi rin siya kasya doon sa printer ko. Hinati ko siya sa ilang parts, tapos inassemble ko na lang later, but in a way na matibay pa rin. Connections, may mga dowels ako nilagay sa loob ng parts para tumulong sa alignment at dagdag na rin doon sa tibay ng mga connections. Makalabas yung lipstick mo. Bang! Bang! Patay! Bang! Patay! Sa pagka nabuo.